Marami akong pasyente na in 50s, 60s, doon nila nararamdaman yung effect na bakit hindi sila nag-prevent during their 40s. Nagkakaroon ng insulin resistance, andito na yung menopausal stage. May tendencies nagkakaroon ng bone problems, nagiging uba, lumiliit yung mga babae. Ang buto, hindi mo pwedeng biruin kapag tumunto ka na sa edad na yun eh. Kaya dun tayo tutugon. Kasi yun yung mga natural occurrence ng life na hindi mo kayang kalagpasin. Although nangyayari siya, pwede kong i-delay. Sa mga audience natin ngayon na malapit na mag-40 or nasa gantong stage, kayang-kayang pang i-delay or taasan yung hormonal balance mo through these steps. Number 1, Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang nutrition para sa mga kababaihan, lalo na pag tumitita na. Ibig sabihin, 40 years old and above. Alam naman natin, in past episodes, ang paboritong saying ng ating medical director, si Dr. Antoniso, is, life begins to deteriorate at the age of 40, sabi niya. Kasi nga, yung mga proseso ng katawan, tsaka yung mga needs ng katawan, nagbabago na sa ganyang edad. So, para maintindihan natin paano patuloy na maging optimal ang function ng katawan natin, nandito ang ating board-certified at licensed nutritionist and dietitian, si Mr. Mark Vicente. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Sir Mark, again, diretsahan tayo. Ano ang advice nyo para maganda ang nutrition, lalo na ng mga kababaihan, pag 40 and above na? bigyan din ko lang din yung pagbabago ng katawan kapag tumungtong na ng 40s sa mga kababaihan, no? Kasi isa to sa mga importanteng milestone sa kanila, tulad ng pagdadalaga. Diba? Nagbago yung hormones, nalagdagan ng mga estrogen, dumaan ng puberty. Tapos ngayon kasi sa 40s, ang nangyayari nga, andito na yung menopausal stage. So, andito na yung pagbabago ng katawan kung saan ang reproductivity years ng babae nawawala. Nawawala ng menstruation, humihina yung muscle, nagkakaroon ng dagdag ng fat storage, paghina ng buto, ganyan siya. Lahat kasi ito ay cause ng pagbaba ng estrogen, which is yun yung pinaka-importanteng hormone sa women. And pag nawala to, ang pinaka-risk dyan, una, mabilis yung metabolism mo in a way na dumadagdag yung taba mo sa katawan. So, hindi laging ang mabilis na metabolism nakakapayat. Yes. In a way na mabilis siya, kasi kapag wala kang estrogen sa katawan na sapat, nagkakaroon ng insulin resistance, nagkakaroon ng increase. Kaya napapansin nyo yung mga 40s women to 20, kapag walang exercise, ang laki ng hita, ang laki ng bewang, kasi nga naturally made sa women na ang pagbago ng hormone, pag flat or pagbaba, madaling maka-weight gain. Yun. Di ba? Then secondly, ang pagtaas ng weight gain nila through fats, ganun din ang paghina ng muscle. Okay. Kaya nadodominate ng fat yung muscle. Alam naman natin, Sir Mark, yung muscle, mahalaga yan habang nag-iedad tayo. Mahalaga yan. And sadly to say, sa kababaihan over 40s, para maging aware lang kayo na natural occurrence yung nangyayari sa inyo. Pag nagtataka kayo, bakit may mga pagbabago sa katawan? Bago natin puntahan yung mga solusyon. Then, osteoporosis. So, alam mo naman na ang common condition yan sa kanila. Yes. Ang paghina ng buto, dahil nga mababa estrogen, mababa yung build-up ng calcium,
yung storage ng calcium dun sa buto, ganun din ang pagbagal ng absorption ng vitamin E. So, sama-sama yun sila. So, napapansin nyo, kapag dumating na sa middle-aged women na 40s, may tendencies na kakaroon ng bone problems, nagiging uba, lumiliit yung mga babae. So, Actually, di ba sa anime, pag nanonood ka ng anime, Sir Mark, makikita mo yung mga matatanda, laging sinoshow na maliit sila. Parang exaggerated version yan yun, no? Kasi napansin ko rin, oo nga, no, parang ang mga matatanda, lalo na sa Asian countries, lumiliit. kukuba. Oo. Kaya, dun tayo tutugon. Mm. Kasi yun yung mga natural occurrence ng life na hindi mo kayang kalagpasin. Mm. Pero, although nangyayari siya, pwede kong i-delay. Yes. Kaya nga tayo as a lifestyle enthusiast, lalo na sa mga audience natin ngayon na malapit na mag-40 or nasa gantong stage, kayang-kayang pang i-delay or taasan yung hormonal balance mo through these steps. So, number 1, unahin na natin yung pinaka-priority is kumain ng sapat na protina na may calcium at vitamin D. Anong mga pwede natin kainin para dyan, Itong sir? tatlo naman na to, nakikita to sa mga animal foods eh. Okay. Kapag may calcium, di ba, pag may buto, Ah. may muscle din. Tama. So may protein din. Correct, di ba? So, kumain ng sapat na healthy protein tulad ng lean beef, lean pork, white chicken, and fishes. Dapat variation yan. Dapat sapat. Hindi yung parang minsanan lang pamain. Na pag tinanong ka, kailan ka ba kumakain nito? Every other day kasi puro ako gulay. Yun yung mali eh. Kapag sinabi ng women in 40s na, yes, puro ako gulay, pero you need protein and calcium source. Okay. Kasi that's the way para makatulong ka magkaroon ng strong bones and muscle. Di ba? Hindi puro gulay kasi walang protein sa gulay. Tama. Yung tofu, sir, okay lang ba yun? Okay siya, good source siya bilang plant-based. Na protein. Oo, pero mababa yung protein niya compare sa animal. I see. Pero yun nga, kapag may cholesterol problem ka, diabetes, Ha, kailangan careful ka sa pag-intake nito. Although nare-recommend ko sa 40s. sa 40s. Basta walang mga condition na gano'n. Condition. Marami po ba kayong natututunan so far kay Sir Mark pagdating sa nutrisyon, lalo na pag nagtitita na tayo? Sir Mark, kung kailangan po nila ng individualized and online consulting para sa nutrisyon ng mga babae natin na nasa 40s na, paano po nila kayo pwedeng kontakin? Naisip bang makilala kung ano yung relationship mo sa pagkain, genetics nyo, over 40s, anong relationship nun na maiwasan yung mga sakit? Pwede nyo po ako makontakt sa aking email po na vicentemark.18@gmail.com at pwede nyo po akong i-text, tawagan, or i-chat po sa WhatsApp, Viber, sa number ko po na 099-555-1292. And ako po, personally, mababouch ko si Sir Mark kasi huwag kayong magpapalin lang na bata-bata pa itong si Sir. Kung pag-uusapan na rin lang yung kaalaman pagdating sa nutrisyon, kayang-kaya po niya yung mga yan. And ang maganda kay Sir, i-consider niya lahat yung holistic health history nyo. Kumbaga, kung meron kayong diabetes, meron history ng pagkakasakit, may mga allergies, lahat yung mga bagay na yan, ite-take into consideration para mabigyan kayo ni Sir Mark ng health and nutrition advice na nababagay sa sarili niyong medical history. Ibig sabihin, para sa inyo talaga. Kung papagawa kayo ng meal plan, maghihingi kayo ng advice, and eto pang pinakamaganda. Si Sir Mark ang isa sa mga pinaka-reasonable tsaka mabait na pwedeng yung makausap. As in, walang judgment, pure malasakit lang pagdating sa health advice para sa inyo. So kung ako sa inyo, try nyo na, pa-consult kayo kay Sir Mark. Hindi naman po kamahalan. Sir Mark, ito, alam ko marami sa audience natin, umiiwas sa baboy o sa baka, na naiintindihan naman natin, although source yan ng protein. So kung isda, okay lang. Yes, although hindi dapat lagi kasi mababa din yung sa protein. Ganun. Dapat salit-salit. How about yung mga protein powder, Sir Mark? Sa powder kasi sir, alam niyo naman na hindi tayo into synthetic lagi. And ang protein powder kasi, mataas yung risk na magkaroon kang allergies, rashes. Pero it's a good alternative to support your protein. Okay, kung walang Kung wala allergies, Okay. hindi ka intolerance, pwede yan. Basta make sure na yung protein na yun, hindi matamis. Syempre, pag 40s ka, hindi nyo sasabihin ko next na hindi ka pwede sa mga processed and sugary fruits. Okay. Sir Mark, yung nakikita kong common na protein is yung whey protein na powder. Plant-based ba to? Ang whey o animal to? Ang whey protein kasi, hindi siya animal kasi chemical made siya eh. Chemical ito. Pero mostly, galing sa animal yan. Kasi nga, ang kinukuhaan nila, cows, baka.
Pero make sure na ang whey protein mo na lang is dapat nakalagay plant-based, Okay. which is soy. I see. Yun yung pinaka ano eh. Okay. Pero mostly common na mga whey protein, animal-based eh. Okay. So, para sa'yo, mas maganda pa rin yung kahit papano may maliliit na portion ng mga mammal protein, kumbaga baboy or baka na Yes. maliit. Okay. Kasi yun yung na-overlook natin Mm. na pag women in 40s. Gulay ka. Pero it says sa laboratory mo na mababa ka sa calcium. Sige. Ang buto, hindi mo pwedeng biruin kapag tumuntok ka na sa edad na yun eh. Kasi lahat tayo makakaranas yan. Sadly nga, sabi ko nga, sadly to say sa women, iba yung hormones nila pag 40s compared sa men's. Ito sir, matanong ko lang, and nami-mention kasi ni Doc So ito sa mga past videos natin na fan siya ng calcium para lalo na pag nag-iedad na yung mga babae kasi nga ayaw natin magka-osteoporosis, di ba? Although hindi siya masyadong mahilig mag-recommend ng mga calcium tablets na na supplements dahil meron siyang mga studies na nakikita na nakakasama sa mga bumabara sa plaque yan, yung mga oxalate yata yun. Calcium oxalate. Tama ako. And fan siya na sa food mo na lang kunin yung calcium mo. Do you share this opinion? Yes, may mga studies nga rin akong na-browse na related siya sa mga pagtaas ng calcium oxalate foods. Pero kapag clear naman yung labs ng patient na wala siyang uric, wala siyang kidney stone, and hindi talaga siya makain ng gatas, kasi may mga pasyente na ayaw ng gatas, like tolerant. Tama. So, hanap tayo ng safer option na calcium supplement or nutritional supplement na lactose intolerant. Kasi familiar kayo sa mga gatas over 40s, di ba? May mga brands na sikat dyan. So, may nakalagay doon na high calcium fortified or enriched. Offer nila. So, minsan, pas pwede yung ganun. Depends sa case talaga. Pero mostly kapag may problem ka nga sa bato, mataas yung uric mo, mataas yung oxalate sa dugo mo, Wag na. wag na. As dietitian, whole foods talaga muna. Yun nga lang ang problema sa setting natin. Lagi naman ganyan, economically, hindi kasi mura yung mga calcium-rich foods. Gatas, keso, yogurt. Lalo na kung medyo quality brands, no, sir? Oo, kasi yung presyo ng pang-meal mo na eh. 200. Tama, totoo. Although challenge siya sa atin, pero wag niyo kalimutan na kayo ang kinabang in long term. Sa bagay, kung nakatipid ka nga ngayon, pero later pinang-ospital mo naman, talo pa rin. Lalo pa din, mahina na yung buto mo. Paano mo na magagawa yung activities na gusto mo? Which is maglakad, magbuhat, mag-travel. Essential pa naman yan, lalo na yung lakad pag nag-iedad ka na, no, sir? Oo, mayroon siya. Okay. Sa women over 40s kasi, after protein natin, so okay na tayo na kailangan ng protein, calcium, and vitamin D. Regarding naman, Dom Mark, Sir Mark, how about carbohydrates? Ang carbohydrates, lagi natin sinasabi na hindi siya may iwasan totally. Kaya maling-mali na mag very, very low carb ka. Okay lang low carb eh. Yun yung low lang. Pero yung 0 to very low, mali na yun. De-deprive mo na yung katawan. So, link kasi na ang taas ng inflammatory, kumain ng mga artificial sweeteners, sugary foods. Kasi nga, ang sabi ko pa, mababa yung estrogen sa 40s mo, sa women, link ka na sa insulin resistance. So, doon na lumalabas yung pre-diabetic stage. Tama. Diba? Parang nagiging fragile na yung katawan mo sa metabolism disorder tulad ng diabetes. Kasi nga, wala na yung nagpo-protect na hormone sa'yo or nagpapabilis. So, be careful po sa pagkain ng matamis kasi baka makatulong yan sa pag-rapid weight gain mo. Tsaka too much sugar kasi nangihina yung muscle eh. Kasi nga protein pa rin yung talagang nagre-reflect. Ito, Sir Mark, naririnig ko lang sa mga kababaihan. Isa na doon yung wife ko na may mention niya. Pero sa mga circles din namin, totoo ba na mas mabilis mag-gain tsaka mas mabagal mag-lose ang mga babae kaysa lalaki lalo na pag 40s? Yes, totoo yan. Kasi sabi ko nga, ang probability na mas lumaki ka sa 40s mo pag babae ka, mataas kaysa pumayat ka pabalik. Kasi nga yung metabolism, mas mabilis siya mag-upgrade ng fats kaysa mag-upgrade ng muscle. Medyo lucky pala yung mga Lucky babae talaga. compare sa lalaki, no? Pag ganyan. Compare sa chart kasi, ang hormones ng lalaki, nagpipik yan hanggang 60 eh. Di ba? Kaya kung ano lang, isingit na natin, yung mga 60 above na lalaki, nakakanak pa. Totoo. Di ba si Robert De Niro? Oh, di ba? 84. Oo. Oh, 84 yung baby.
to, di ba? May kaibigan ako, sir. Marami siyang mga kapatid kasi baka pangalawa na nabalo na yung tatay niya. Tapos, kumbaga, second wife na yung nanay niya. Sabi nga daw nung nanay niya, yung tatay niyo, 75 na. Paggabi, nangangalabit pa rin. Sabi, Oh, di ba? matindi si lolo. Matindi. Oo. Matindi si Super Lolo. Oo. Kaya crucial talaga sa mga babae na going 40s or after 40s na maging conscious pihikan sa food. Mm. Kasi yun nga, lugi nga kayo sa hormonal levels. And yun yung nalulook out nga, sabi ko na, Dok, bakit ako nagkasakit ng gato? Okay naman yung food ko. Malakas lang talaga yung hatak ng genetics. Ganun. So, double effort ka sa food. Kaya nga, ang solusyon dyan, bukod sa sinabi ko na protein, iwas sa sugar, is kumain ng green leafy, tsaka yung mga healthy carbs. Yung mga oats, kasi mga regulation yun ng sugar eh. Kasi nga mababa yung spike ng glucose pal oats, diba? Tsaka wheat bread, mababa sa glycemic index ulit. Tapos kumain ko ng mga gulay na healthy kasi antioxidant sila. Sabi ko nga, kapag women over 40s, prone ka sa mga oxidant outside, stressors mo sa pagkain, environment, sa workplace, hindi ka nag-exercise. So talagang eat your greens. So, yung mga kinukontra ng antioxidants kasi, di ba, yung mga free radicals, sir? So, yan, lagi natin sinasabi free radicals. Kaya nga tayo nag-offer ng supplement kasi kapag hindi makain ng gulay yung tao. Oo. Laging may solusyon. So, kumbaga, walang excuse na hindi maging healthy kung gusto mo talaga, di ba, sir? Yes. Dahil nga alam ko ang sitwasyon pag 40s ka na, malaki na yung family mo, wala ka nang tayo magluto, maghanap ng pagkain, may mga supplement tayong recommended. So number 1 yung omega fatty foods, omega 3, fish oil. Second, Hindi mo naman araw-araw pwedeng iluto ang salmon o tuna, Yes. di ba, sir? tsaka ano siya talaga, antioxidant at inflammatory. Oo. Antioxidants, pampabata rin, di ba, sir? Plus vitamin D of course, kasi ang vitamin D, medyo nalulok out din siya sa food and mahirap siya yung source niya tulad nga din ng salmon, karne. Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami, nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3. All in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress, panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple, at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc, at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Then meron din tayo yung basic lang na multivitamins. Vitamin C, vitamin Z, anything vitamins na crucial dun that time, tulad ng mga sinabi ko, i-intake nyo na, wag lang masobrahan. Madali naman tingnan eh, nadoble na sa isa. So, inumin mo lang yon, safe ka na nun. Wag di kayo mag-worry. Then, after vitamins kasi, yun yung mga primary, no? Pero other than that, pwede mo rin i-take yung mga multivitamins mo as your doctor's prescribed. Then, mahalaga yung exercise. Kasi, paano mo ba lalalabanan yung paghina ng muscle na tinatawag na sarcopenia? Yan yung tawag yung paghina ng muscle. Yung pag-loss ng cell ng muscle is to exercise talaga. Painitin talaga yung katawan mo para maramdaman na magalaw pa yung cells mo sa fat and muscle. Kailangan any exercise. Although, alam nyo yung exercise, ang simple niya lang pero isa sa mga pinakamahirap gawin actually. Kasi time consuming, tapos walang resources, di ba? Dagdag bayarin, ganun siya. Ang hirap nga naman, sir, kasi alam nyo, hindi mo ma-separate yung health saka economics, di ba, Sir Mark? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, lalo na nagka-crisis sa langis, tumaas lahat ng mga bilihin, lahat tayo, doble kayod, ang focus mo napupunta dyan, lalo na kung babae ka, may trabaho ka na nga,
pag-uwi mo sa bahay, malamang may anak ka pa na kailangan mong bigyan ng panahon. Ang hirap pa talagang hanapan ng panahon yung sarili, kumbaga. So, yung mga maliit na bagay na mag-alat ka kahit siguro 20-30 minutes ng exercise a day, plus yung simpleng pagte-take ng vitamins, malaking difference, 'di ba, Sir Mark, yung magagawa. Malaking bagay yun. Although extra bayad lang sa vitamins, pero kailangan na kailangan ng katawan mo yun. Kasi nakikipagsabayan ka sa pagbabago eh. Kasi Totoo. kapag hindi mo siya tinugunan, maiiwan ka. Kaya marami akong pasyente na in 50s, 60s, doon nila nararamdaman yung effect na bakit hindi sila nag-prevent during their 40s. Tsaka, Sir Mark, kung iisipin mo, kung papabayaan mo yung maging diabetic ka, Ayun. papabayaan mo maging osteoporotic yung Yun. buto mo, pag talagang tumama na ng matindi yan, kunyari, tinamahan yung kidney mo, wag naman sana, or umina na talaga yung buto mo, mas lalo kang di makakapaghanap buhay ngayon, mas lalong masisira yung daily routine mo, di ba, sir? Kasi, kumbaga, hindi mo man na ma-afford yung daily goods kung tinamaan na yung kalusugan mo. So, ang sinasabi lang namin dito ni Sir Mark, yeah, may sakripisyo talaga yung pagiging healthy. Time, money, kasama talaga. Pero habang tumatanda ka, mas ma-appreciate mo na nag-invest ka sa kalusugan mo. Kasi bago ka mag-invest sa bahay, sa lupa, sa kotse, bakit hindi ka muna mag-invest sa health mo, di ba, Sir Mark? Yan, naiintindihan namin talaga yung sacrifice kapag women 40s. Ang advice ko lang din dyan, while doing your nutrition plan, kasi ang goal mo for retirement to enjoy, di ba? Eh, ang retirement mo dapat in 60s, kapag women ka, dapat kaya mo pang mabuhat onte, maglakad ng kahit papano, mabuhat yung mga apo mo. So, this is the time na pag nasa middle age ka ng 40s, is to try everything na pwede mong gawin na ma-prevent yung mga sakit na pwedeng dumating sa'yo. Kasi, dangerous talaga. For example, in your 40s, ganito na nga yung estado ng hormones mo. Tapos yung pagkain mo, hindi mo na-manage, may mga bisyo ka pa. Patay talaga in very shortest term pa lang. Tama. Sama mo pa yung pollution tsaka stress. Ah. Kumbaga yung nutrition, yan na lang yung panlaban talaga ng katawan mo sa mga ganyang bagay, di ba, sir? Nutrition is, ito yung preventive nga, pero isa sa mga cheapest way. Yes. Ano yan? Kasi you don't need surgical, you don't need highly devices manufacturing na kailangan ilagay sa katawan eh. Mga implant. Oo, di ba? Ako, napakamahal niyan. So, ito na yung pinaka-best. Prevention, di ba, sir? And sa mga nag-iisip na napakahirap nito, baka walang pag-asa. Siguro, shoutout ko lang yung wife ko. Nasa early 40s kaming dalawa, pero siya, maganda yung case study niya kasi dati, after pregnancy, syempre, nag-alaga ng mga bata. So, lumaki siya. Pero, ang nakakatawa kasi, nagsimula yung weight loss journey niya nung nagpa-brace siya ng ngipin. Kasi napansin niya habang nag-edad siya, lumapit ng 40s, nagsungki yung mga ngipin niya, sir. Tapos, nagpa-brace siya ngayon. Pag naka-brace ka, hindi lahat kaya mong kainin. So, na-train niya yung sarili niya na kumain ng mas konti. Tapos, nung mas konti na yung kinakain niya, tapos mas healthy. Kasi, konti na lang nga yung pwede mong kainin. Junk food ba ang kakainin mo? Hindi, syempre, di ba yung masustansya na. So, naging ganun. And then, sinamahan niya ng running. So, sumali siya sa local run club, jogging. Ngayon, nagmamarathon pa siya. Actually, nakabalik siya from being overweight sa BMI na ngayon, pasok na siya dun sa Asian normal. So, below 23 yung BMI niya. Sabi nga niya, kasya na daw niya ulit yung wedding gown niya eh. So, Wow. medyo significant, di ba, sir? Galing. Ibig sabihin lang, ang sinasabi ko lang dito, hindi siya imposible. Kumbaga, kailangan mo lang i-take yung first steps na mag-fasting ka, itama mo yung nutrition mo, lagyan mo ng konting exercise. Hindi kailangan lahat sabay-sabay, sir eh. Hindi kailangan extravagant. Kailangan yung ginawa na di ba, gagawin mo din. Do it your own way. Diba? Kasi yung social media, ginawa ng kumari mo, nag-yoga class siya. Mahal yun eh. Afford niya, diba? So, kung ano yung gusto mo, ano yung love mo, basta priority yourself. Kung wala kang space para sa yoga, planking ka lang sa sala nyo, di ba? Pag wala pang, gising ka lang maaga, pag tulog pa sinanat, planking. Simulan mo sa pinakamadali, tapos build one good habit after the other. Yun po yung mga advice namin. Anyway, yun lamang po yung ma-share namin. Kayo, lalo na sa mga kababaihan natin na lagpas na ka-40s, ano ang mga paborito nyong healthy habits? Baka pwede nyo pong i-share sa iba naming mga viewers kasi hindi naman pwedeng sa amin lang manggaling yung mga nasa-share namin na health advice. Marami rin po na nanggagaling din sa inyo. Minsan yung mga anecdotal kahit wala pang formal study, effective din yung mga advice kasi nakita mo nang gumana sa mga ibang tao eh.
Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner in health, Mr. Mark Vicente, our board-certified and licensed nutritionist and dietitian. So, kami magpapaalam muna, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!